Praise the Lord. Sa mga kapatid, bago na naman ang MR natin, bagong week, ibig ko sabihin. So natapos na naman yung isang buong linggo at mag-uumpisa na naman tayo sa isang bagong linggo. So week 46 na. Dito sa week 46, ang title natin ay, weekly title ito, Christ, the establisher of the kingdom, the Word of God, the King of Kings, and the Lord of Lords. So, parang apat na title. Establisher of the kingdom, ibig sabihin siya ang magtatatag ng kaharian. Ano pa? The Word of God. Ibig sabihin, siya ang salita ng Diyos. Ang kanyang pagsasalita ay salita ng Diyos. At ang salita ay pagsasakatawan ni Kristo. Ibig sabihin, kapag may nagsasalita, si Kristo ay nakapaloob na isakatawan sa salita. At si Kristo ay naibabahagi tungo sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng salita. Kaya siya ang salita ng Diyos. King of Kings and Lord of Lords. Wala na mas mataas dyan. King of Kings na, Lord of Lords pa. So mga kapatid, magbabasa na tayo. At ang schedule natin ngayon ay week 46, day 1. Para sa mga Bible verses natin ngayon, Revelation 20, 1-2. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand. Another angel, si Kristo to. At sinasabi rito na, siya ay bumaba mula sa sangkalangitan, hawak niya ang susi ng abyss, at sa kanyang mga kamay, merong isang, malaking tanikala. And he laid hold of the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. So ito yung record na kung saan si Satanas ay kinulong sa abyss sa loob ng 1,000 taon. At yung 1,000 taon na yan din yung 1,000 taon na kung saan ang Panginoon ay maghahari sa pagpapakita ng kaharian ng mga kalangitan. So yan yung millennial kingdom. So pag umiral na yung millennial kingdom, si Satanas nakagapos, nakakulong sa abyss. Wala pa naman siya sa lake of fire. Hindi pa siya diniretso dyan. Didiretso siya dyan pagkatapos pa ng 1,000 taon. Siguro yung mga iba nagtatanong, bakit brother hindi pa diniretso na lang yan sa lake of fire? Alam niyo kasi ang ating Diyos ay Diyos na merong layunin. Lahat ng ginagawa niya, merong layunin. Sapagat pagkatapos ng 1,000 taon, mula kay Satanas, susubukin pa niya ang mga bansa. Sila ay dadaan sa isang pagsubok at ang gagamitin ng Diyos ay si Satanas. Kaya may gamit pa yan. Kaya kailangan ay maghintay pa pagkatapos ng 1,000 taon. So magbabasa na ako. Amen. In Revelation 21-4, we see that Christ is the establisher of the kingdom. After fighting all his enemies, Christ will establish the kingdom of God on the earth, the millennial kingdom, and reign with his overcoming believers for 1,000 years. So ang Panginoong Jesucristo, siya ang tagatatag ng kaharian. Kapag na linisan na niya ang buong sangkalupaan, marami kasing dyan, kailangang tuusin, linisin, ayusin. Pag ayos na lahat, malinis na lahat, itatatag na niya yung kanyang 1,000 taong paghahari dito sa lupa. So yan yung millennial kingdom, na kung saan ang mga mandaraig ay maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya yan yung mga paparating na mga pangyayari tungkol sa ekonomiya ng Diyos. Amen. So between the rapture of the overcomers and the beginning of the millennial kingdom, many things will take place.
Immediately after the rapture of the man-child, a loud voice in heaven says, "Now has come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ." So, dito kasi maraming mga singit din mga pangyayari na magaganap pa. Halimbawa, pagkatapos ma-rapture nung man-child, yung anak na lalaki, pinakamalakas na bahagi ng bayan ng Diyos, hindi pa naman agad dadating yung millennial kingdom. Bago dumating yung millennial kingdom, sa pagitan nun, marami pang gagawin, marami pang paghahawi, pagtutuos, at kung ano-ano pa mga bagay na gagawin si Kristo. Bago niya dalhin ang 1,000 taong kaharian. Kung tutuusin, dadaan pa rin yung 3.5 years of great tribulation bago dadating yung millennial kingdom. At alam naman natin, yung mga rapture ng mga iba't ibang kategorya ng overcomer, mangyayari bago ang matinding kapighatian. Kaya pagkatapos ma-rapture ng man-child, bago dumating yung kaharian, yun yung in between, marami pang mangyayari. Marami pang gagawin ng Panginoon. Kailangan hahawiin niya, i-clear up niya, lilinisin niya ang mga negatibong bagay dito sa sangkalupaan bago niya dalhin ang kanyang kaharian. So, tingnan natin to. Actually, the kingdom will not come at that time. For the 3.5 years of the great tribulation are yet to come. Nevertheless, in the eyes of those who have been raptured to the heavens, the kingdom has already come. During the last 3.5 years of this age, the following things will take place: the rapture of the majority of the saints, the destruction of religious Babylon, that is the annihilation of Catholicism, the destruction of Judaism, and the fall of material Babylon. Following all this, there will be the war at Armageddon. Ang dami pa palang gagawin So, pagkatapos ma-rapture yung man-child, bago dumating yung kaharian, ang dami pang mga gagawin. Busy pa rin si Lord. Marami pa siya trabahong gagawin. Dadating siya, bababa siya, tutungtong siya sa lupa, at marami pa siyang trabahong gagawin. Sige, tingnan natin itong mga to. Okay. So, una, sinasabi niya, dadating pa yung 3.5 years of great tribulation bago yung millennial kingdom. Magkakaroon pa ng matinding kapighatian. So, take note. Okay. At, pero sa mata ng mga na-rapture, yung mga na-rapture, wala na mga problema yan Na-rapture na, overcomer na yan, declared na yan, confirmed na yung mga yan. Ano na yan, kumbaga sa kanila, nag-start na ang kaharian pagkatapos ng rapture nila. Pero sa actual, ang Panginoon, gagawa pa rin ng mga pagtutuos, paglilinis, pagki-clear up sa sangkulupaan. Sige, tingnan natin to. Sabi niya, ira-rapture pa niya yung majority of the believers. Yung majority, yan yung mga natirang believer dito sa lupa bago maitatag ang kaharian. Majority yan. Yan yung mga naiwan. Ira-rapture din yan sa air. So, yan yung mga hahatulan bago ang kaharian. At alam niyo na kung anong hatol dyan. Hindi na nga na-rapture Hindi na nga na-declare na overcomer yung mga majority So, ano mangyayari? Hahatulan sila. Pupunta sila sa judgment seat of Christ. Upang hatulan at disiplinahin sa loob ng 1,000 taon. So, yan yung mga believer na hindi nagtagumpay, mga talunan. Talunan. Ira-rapture pa rin. Pero sa air, para hatulan, saklap.
So isa yan, gagawin pa yan ng Panginoon pagkatapos ma-rapture yung mga overcomer at bago dumating yung millennial kingdom. So isa sa mga gagawin niya ay ang i-rapture ang mga majority. Okay? Ano pa? Destruction of religious Babylon. Ito yung annihilation of Catholicism. Okay, so ang religious Babylon, ay nako, mahirap kasi banggitin ito eh. Babylon kasi ito. Kasi ang Babylon ay isang bahagi ng sanlibutan. Ito ay religious world. Alam niyo ba, ang religion ay religious world. Bahagi rin yan ng sanlibutan. Kasi sa Biblia, ang world, meron mga iba't ibang aspect yan eh. Halimbawa, ang Egypt, isang aspekto ng world. Di ba? Ito yung material world. So, yan ang Egypt. Ang mga taong nahuhumaling sa mga material na bagay, makalupang bagay, okay, ay katulad sa mga Egyptian, material yan. So, ang sanlibutan ngayon, meron mga iba't ibang klaseng departamento. Yung material world, yan yung mga na-attract, nagpapasasa sa mga material na bagay ng sanlibutan. Meron namang tinatawag na religious world. Ito naman yung makarelihiosong sanlibutan na maraming tao na nakadagsa dyan. Kung ano-anong activity ng mga religion, pero wala naman si Kristo. Mga pagsambang iba't ibang uri, mga kakaiba na mga hindi na mga pagsasagawa ng mga hindi biblical na bagay. Pero ginigiit pa rin na sila ay gumagawa ng mga bagay ng Diyos. So yan yung religious world. At sinasagisag naman yan ng Babylon. Babylon. So alam niyo ba, ang Babylon ay isang lugar na napaka-famous sa Diyos-Diyosan. Babylon yan. Yung pangatlong word naman ay sinasagisag ng Sodom and Gomorrah. Yan naman yung sinful world. At nandiyan dyan naman nagpapasasa ang mga taong makalaman. Kaya bago dumating ang kaharian, lahat ito ay titiklupin ng Diyos. Iaalis na yan, mawawala na yan, hahatulan yan, mabubura na yan. Hindi nyo na makikita lahat yan. So, yan yung isa. Okay. Maging ang Judaism. Okay. Aalisin na rin niya ang Judaism. Ang Judaism naman, ito yung ginagawang pagsamba sa Diyos. No? Ayon sa makalumang paraan, lalo na ang mga Old Testament way na mga ritual, yung mga ritualistic na hanggang ngayon ginagawa pa ng mga Jews yung mga ilang bagay. No? Ang dami niyan, ang lakas pa niyan hanggang ngayon. Kaya nga yung church in Jerusalem, in-invade ng Judaism nawala tuloy Kaya mawawala na rin yan pagdating ng Panginoon. Lahat yung mga Judaistic way ng pagsamba, mawawala na rin yan. Oo. Ano pa? Pagkakaroon ng war at Armageddon. So yan yung huling digmaan na magaganap. Pwedeng pinakamalaking digmaan ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang tropa ni Antikristo sa panahon ng War at Armageddon ay umaabot sa 96 million troops. Ang laki niya, 96 million. Oh, parang parang langgam na mga hukbong makalupa. No? At lalaban kay Kristo. No? Kasama ni Kristo ang kanyang mga mandaraig na bababa, magkakaroon ng digmaan sa lugar ng Armageddon. At tatapusin ni Kristo ang masamang hukbong ito na pinangungunahan ni Antikristo. At lahat yan, physical, papatayin lahat yan.
Kaya doon sa Armageddon, babaha ng dugo. Aabot doon sa bridle, sa may, bridle ng kabayo. Babaha. At pagkatapos tatawagin niya yung mga ibon sa sangkalangitan para linisin yung lugar na yan. Mga dugo, mga laman ng tao, kakainin lahat ng mga milyon-milyong ibon na tatawagin ng Panginoon. Pagkatapos silang patayin. At si Antikristo at yung bulaang propeta, huhulihin ng buhay at itatapon sa lake of fire ng buhay. Sila yung unang ilalagay sa dagat-dagatang apoy. So yan ay mga magaganap pa yan bago dumating ang millennial. At ang huling bagay na magaganap ay ang paggapos kay Satanas upang siya ay ibilanggo sa loob ng 1,000 taon. So pagkatapos lahat nito, ang linis na, malinis na. Malinis na. At nakalimutan kong idagdag, isa pa sa mga bagay na gagawin ng Panginoon ay ang hatulan ang mga bansa sa kanyang pagbabalik. Sila ay dudulog sa kanyang throne of glory. So yan ang lugar ng paghahatol. At sila ay hahatiin sa dalawang hati. Yung isang grupo ay tinatawag na tupa at yung isang grupo ay tatawaging kambing. At yung mga kambing, kasama si Antikristo at ang kanyang bulaang propeta, buhay sila na ihahagi sa dagat-dagatang apoy. At yung namang tinawag na tupa, sila ay papasok sa kaharian, sa 1,000 taong kaharian bilang mga bansa o mamamayan. So yan yung ang dami pa, hindi ba? So kung wala yung ministeryo, hindi natin alam ito. Pero sa ngayon, hindi naman natin i-speak na masyadong detalyado ito. Binabanggit lang natin na sa pagitan ng rapture nung man-child hanggang dumating yung kaharian, i-clear pa yan ng Panginoon. Gagawin pa niya itong mga bagay na ito. Malinaw. Amen. The whole earth must be cleared up as a preparation for God's kingdom to come. At the time of Revelation 20, nearly everything has been cleared up. Only one thing remains, and that is Satan, the source of all problems. Therefore, the first item mentioned in Revelation 20, a chapter concerning the millennium, is the binding of Satan, ang paggapos kay Satanas, ang pagkulong sa kanya sa loob ng 1,000 taon. Kaya pag naibilanggo na siya, wala nang problema. Kasi ang source ng lahat ng problema sa buong sansinukob ay si Satanas. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng problema. Kaya dapat kamuhian natin ito eh. Kasi lahat ng problema natin, mga kapatid o mga kaibigan, lahat ng problema natin ay nagmula kay Satanas. Kaya siya ang promotor ng problema. Kaya dapat kamuhian natin yung isang ito. Bakit nagkaroon ng kamatayan sa mundo? Dahil kay Satanas. Kundi sa kanya, walang namamatay. Ang mga mahal niyo sa buhay namatay. Dahil kay Satanas, siya ang nagdala ng kamatayan, kasalanan. Maraming tao na pariwara dahil sa kasalanan. Ang mga banal na wala sa buhay eklesiya dahil sa kanya. Ang iba nagmahal sa sanlibutan dahil sa kanya. Sa loob ng eklesiya, nagkaroon ng mga awayan dahil sa kanya. Marami mga Kristiyano nanlamig dahil sa kanya. Siya ang pinagmula ng lahat ng gulo. At tayo ay nilinlang niya, inaakusahan pa. Na siya na lahat ang may kasalanan, tayo pa ang inaakusahan. Kaya itong isang ito, kinamumuhian ng Diyos, dapat natin kamuhian. Kaya bago dumating ang millennium, ibibilanggo siya. Wow! Walang gulo. Tahimik lahat ng aspekto ng pamumuhay. Maski yung mga nation, mga walang buhay ng Panginoon niya, magiging tahimik sila sa panahon na yan. Hindi sila magkakagulo, hindi na sila mag-aaway-away. Hindi na katulad ngayon. Ay, naku, away ng away ang mga bansa.
Sa likod ng mga gulo, si Satanas ang gumagawa. Kaya, ibibilanggo yan ng 1,000 taon. Iira lang 1,000 taong kaharian. Wow! Napakaluwalhati. Napakaluwalhati. Ang mga overcomer, mga naging hari, kasamang hari ng Panginoon, natanggap nila ang kasiyahan ng kanilang kaluluwa sa isang tamang kasiyahan sa panahon na yan. Yan yung mga tinakwil ang kanilang buhay kaluluwa sa panahon ngayon. Sa panahon ng kaharian, tatanggapin nila ang kanilang buhay kaluluwa. Ang ibig sabihin, ang pagtatamasa nila ay matatamo nila sa panahon ng kaharian. Kaya yan ang 1,000 taong kaharian ng mga kalangitan sa kanyang pagpapakita at magiging reward yan sa mga mandaraig. Amen. So today's reading na ako. According to the prophecies of the Bible, the millennial kingdom is in 2 sections. The upper, heavenly section, and the lower, earthly section. The upper section of the millennium is called the kingdom of the Father, and the lower section is called the kingdom of the Son. The kingdom of the Messiah, or the Messianic kingdom, is another name for the lower section of the millennium. O ito, bihira natin tinatalakay. Para maintindihan nyo ng konti, ano ba ang nakapaloob sa millennial kingdom? Siyempre, yung salitang millennial, ang ibig sabihin niyan ay 1,000 years. At yung salitang kingdom, ito ay kaharian. At itong kaharian na ito, meron siyang 2 section. 2 parte. O ito na, binubuksan na natin ano bang meron sa millennial. Yung isa ay tinatawag na upper portion. No? At itong upper portion ay tinatawag na kingdom of the Father. Kasi ang ating Diyos ay triune God. So makinig na lang kayo, tanggapin nyo na lang itong mga pagtuturong ito. Yan yung kingdom of the Father. Yan yung pinakamataas na section ng millennial kingdom. At ito ay kinapapalooban ng mga mandaraig na naging haring kasama ni Kristo. No? Kaya yan yung royal part, makaharing bahagi ng kaharian. Makahari siya. Okay, so royal siya. Yan ang pinakamataas na bahagi ng kaharian. Yun yung upper part. Okay, upper part. Yun namang lower portion ng kaharian, ito naman yung kingdom of the Son of Man. At ang Son of Man ay tumutukoy sa anak. At ang mga nandyan naman sa part na yan, okay, eto na, basahin ko na lang para mas maintindihan ninyo. Okay. Okay, so yung lower part ay tinatawag na kingdom of the Son of Man. Tinatawag din siyang kingdom of the Messiah or the Messianic kingdom. Okay, so ito yung lower section ng millennium. So ano ba ang mga nandiyan dyan? In the millennial kingdom, there will be 3 peoples. Okay. So 3 uri ng tao meron sa millennial. So babanggitin ko na bago ko basahin. Yung una ay yung mga mandaraig. Mga mandaraig. So sila yung mga kasamang hari ng Panginoon. At sila yung bahagi ng kaharian ng Ama. So yan yung unang klase ng tao. Yung pangalawa naman ay yung mga Hudyo. Ito naman yung mga remnant. Mga Hudyo na natira at na-recover sa pagbabalik ng Panginoon. At ito naman mga Hudyong ito ay magiging saserdotes sa panahon ng kaharian. At yung pangatlong klase ng tao ay yung mga bansa. Yung mga bansa na na-recover, na-gain ng Panginoon sa panahon ng matinding kapighatian. Wala mga buhay ng Panginoon, subalit sila ay natamo ng Panginoon sapagkat nabigyan ng kaluguran ang Diyos sa panahon ng sa panahon ng Great Tribulation. Sa pamamagitan ng pag-aaruga nila sa mga believer nung panahon na yan. Kaya yan yung 3 uri ng tao. So ito, basahin ko ulit.
In the millennial kingdom, there will be three peoples. The first are the overcoming saints, so binanggit ko na to, including those both of the Old Testament and the New Testament. So ito yung mga overcomer, kasama ang Old Testament at mga New Testament overcomers, total to sa iba't ibang kategorya ng mga overcomers. These overcoming saints will be co-kings of Christ. Sila ay magiging kasamang hari ni Kristo. Christ is the highest king. And we will be the sub-kings. Oh, dineclare na dito, tayo daw. Sana all. Tayo raw ay maging sub-kings. Kung nagawa natin to, gusto kong dagdagan, kung nagawa natin to, magiging sub-kings or co-kings ang mga overcomer. Okay, so therefore the upper section is the royal portion of the millennium. So yan yung hinahabol nating part, mga kapatid. Yang upper portion. Hindi naman tayo pwede sa lower part eh. Kasi yun ay mga Hudyo. Hindi naman tayo Hudyo. So dalawa lang ang choice natin. Maging co-kings o maging majority of the saints na mararapture sa air at hakatulan. Wala nang pangatlo. Ang mga believer, dalawa lang ang pwede nilang maging portion. Kaya piliin mo na yung sa itaas. Piliin mo na. At kung pinili mo yan, dapat i-work out mo siya ngayon. Diba? Amen. The second group found in the lower section is the preserved and proper Jews. Sila yung mga na-preserve mga Hudyo, who will be saved at the time of the Lord's coming back. According to Zechariah 12:10-14, these Jews will look on him whom they have pierced, and then they will repent. These are the Jews who will be the third part, who will pass through fire and be refined. These same Jews will enter into the millennium as priests and will teach the nations to seek God and to know Him. Isaiah 2:2-3 will be fulfilled at that time. The nations will learn of God through the instruction of the Jews, who will be priests. Isaiah 61:6 says, "You will be called the priests of Jehovah. People will seek of you as the ministers of our God." Amen. So ito mga Jew, masisave ito at makakapasok sa kaharian sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. So pagbalik ng Panginoon, ang mga Hudyo, dun pa lang nila kikilalanin ng Panginoon. Kaya sinasabi rito, makikilala nila siya bilang ang Misaya na inaantay nila, na siyang tinusok nila sa krus nung panahon ng crucifixion. Nung panahon ng crucifixion, bulag sila. Hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Hindi nila alam na ito ang Misaya na inaantay nila. Kaya nung panahon na yan, dahil sa kanilang kabulagan, sinaksak nila ang Panginoon, di ba, sa tagiliran. Ang pagkasaksak sa kanya ay tinuturing na isang krimen ng lahat ng mga Hudyo. Involved lahat ng mga Hudyo dyan. Oo. At kapag bumalik na ang Panginoon, magkakaroon sila ng isang liwanag na pag nakita nila ang Panginoon, makikilala nila ang Panginoon bilang isa na kanilang tinusok o pinatay, ibig sabihin. So malalaman nila na ito pala yung pinatay natin. At sa panahon na yan, sila ay magsisisi, sila ay tatangis, no? Matindi ang kanilang pagsisisi sa panahon na yan. Iyak sila, napaka-dramatic ng eksena na yan. At tatanggapin nila ang Panginoon, tatanggapin din sila ng Panginoon. No? At ito mga Hudyong ito, na mga dinatna ng Panginoon, nagsisi, ito ay makakapasok sa millennial kingdom. No? At sila ay magiging saserdote sa panahon na yan. Upang turuan nila ang mga bansa, no, tungkol sa Diyos, kilalanin ang Diyos. Okay, at
maging tama sa mata ng Diyos. Kasi itong mga bansa, hindi nila kilala ang Diyos. Ang kanilang mga pagsamba sa Diyos ay mali. Ang kanilang mga ginagawa ay mali. Pero ang mga Hudyo, malinaw sila sa mga katotohanan. At sila ang magiging mga saserdote upang turuan ang mga bansa sa panahon na yan, no, tungkol sa mga bagay ng Diyos. So mga kapatid, ito yung eksena sa Millennial Kingdom. Amen. So Zechariah 8:23 says, "Thus says Jehovah of hosts, in those days from all the languages of the nations, 10 men will take hold. Indeed, they will take hold of the skirt of the Jewish men, saying, Let us go with you, for we have heard that God is with you." This verse indicates that every Jew will be precious. In those days, the Jews will be warmly welcomed. So yung sitwasyon sa kaharian sa panahon na yan, yung mga bansa, kasi marami sa mga bansa sa panahon ngayon ay galit sa mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo ngayon ay maraming kaaway, maraming kagalit. Pero sa panahon ng millennial, yung mga bansa na nakapasok sa kaharian at yung mga Hudyo na napasok sa kaharian ay magiging napaka-close. Ang mga bansa, mamahalin nila ang mga Jew, at nagkakaroon sila ng pandama ng kahalagahan ng mga Hudyo sa panahon na yan. At ang mga Hudyo naman, sila ang magiging mga guro na siyang magtuturo sa mga bansa ng daan ng Panginoon. Amen. So the third group of people in the millennial kingdom will be the sheep spoken of in Matthew 25. So ito bahagyang pinanggit ko kanina na yung bansa, ito yung sheep na makakapasok sa millennial. So paano ba nagkaroon ng sheep? So ganito siya. Pagbalik ng Panginoon, openly dadating siya, bababa siya. At aabutan niya itong mga bansa. Ang mga bansa ay mga tao na walang buhay ni Kristo. Sapagkat tinuturing natin, ang mga totoong believer sa panahon na ngayon ay mga tao may buhay ni Kristo. Tinanggap ang Espiritu ni Kristo at mula sa buhay ni Kristo, isinilang silang muli upang maging mga anak ng Diyos. So yan yung mga believer. At yung mga walang ganyan, walang buhay ng Panginoon, walang Kristo, sila ay mga bansa kung tawagin sa Biblia, mga nation. Okay. Sa panahon ng Great Tribulation, marami mga believer na maiiwan dito sa lupa at magiging mahirap ang kanilang buhay. No, sabi nga, sa panahon na yan, di ka makapagnegosyo kung wala kang tatak ni Antikristo. At maraming mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosan ni Antikristo sa panahon na yan. Ito mga believer, siyempre malinaw sila, ayaw nilang gawin yan. So marami sa kanila huhulihin, makukulong, mamaltratuhin, mga kawawa ang sitwasyon ng mga believer na naiwan dito. Itong mga bansa, okay, tatanggapin nila ang eternal gospel na ipipreach ng mga anghel ng panahon na yan. Na ang nakalagay dyan, fear God, katakutan ninyo ang Diyos at huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. At huwag kayong magpatatak ng Antikristo. Sila ay mga nation, walang buhay ng Panginoon, pero matatakot sila. Kaya ang gagawin nila, aalagaan nila itong mga believer na minamaltrato ng panahon na yan. Bibigyan nila ng pagkain, damit, okay, mga kung ano-ano mga pangangailangan nila para mabuhay sila. At pagbalik ng Panginoon, yung mga gumawa niyan, ilalagay niya sa isang grupo na kung tawagin ay sheep. Ganun, kaya nabuo yung sheep. Ito yung mga nag-aruga. Di ba? Kaya tinanong nila ang Panginoon kung ba't sila inaasikaso. Sabihin ng Panginoon, binigyan nyo kasi ako ng tubig nung nauuhaw ako. Sabi nila, kailan ka ba namin binigyan ng tubig? Sabi niya, ginawa nyo ito sa mga maliliit kong tao, na ginawa nyo na rin sa akin. Binigyan nyo sila ng pagkain, na ginawa nyo na rin sa akin. Binigyan nyo sila ng damit, ginawa nyo sa akin. Kaya papapasukin niya itong mga bansa na gumawa ng ganyan
sa panahon ng Great Tribulation. At i-restore sila. Wala silang buhay ng Panginoon, pero hindi na sila mamamatay. Ito ay katulad ni Adam. Bago, nung nilikha siya ng Panginoon, hindi naman siya namamatay eh. Kaya lang, wala siyang buhay ni Kristo. So, para maging ganun sila. At sila ay magiging mga mamamayan sa loob ng kaharian. At yun naman mga goat na hindi gumawa ng ganyan at tumulong kay Antikristo upang maltratuhin ng mga believers sa panahon ng matinding kapighatian, sila ay ibubulid sa lake of fire. Ang tawag sa kanila, mga kambing. Ayan. So, kaprasong salita, inano ko na sa inyo. Ganun pala yun. Ganun talaga yun. Basahin nyo ang Biblia para makita nyo yung mga sinasabi ko. In the lower section of the millennium, called the kingdom of the Son of Man, Jesus as the seed of David will be king over the Jews, and through the Jews, over all the nations. This is the kingdom of the Son of Man and the kingdom of the Messiah. So yan yung lower portion. Ang pinakahari dyan si Kristo, paghaharian niya yung mga Hudyo, okay, at kasama dyan yung mga bansa. Amen. Kaya, ito yung pananaw kung ano ang pagpapakita ng kaharian ng mga kalangitan, ang paghahari ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon na dadali niya dito sa sangkalupaan, bago ang bagong langit at bagong lupa, at bago ang bagong Jerusalem. Amen. So, salamat Panginoon sa mga pinakikita mo sa amin. Bibigyan mo kami ng mainam na pananaw sa mga bagay na magaganap sa darating na panahon. Salamat Panginoon. Amen.